Makakausap po natin, makakasama ho natin ngayon pong umagang ito, Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, good morning po sa inyo, sir. Po, Chairman? Sir Oli, sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po. Makikibalita lang ho kami, Chairman. Hindi tayo nagkausap, parang bago matapos ang banang ito ay magkakaroon ng linaw yung inyong pagtunton doon sa mga maaaring lumabag sa Omnibus Election Code sa pagtanggap ng mga donasyon sa mga kontratista ng gobyerno. Nung nakaraang 2022 election pa lang, 2022, wala pa yung 2025. Pwede bang ano na raw ang update dito, Chairman? Yes po, Sir Oli, yung pong 27 na pinapasagot natin at binigyan ng show cause orders at the same time, isa-isa pong dinidinig, ay isa-isa rin po na sumasagot na at nagkakaroon na rin po ng pagdinig doon sa kanilang mga kanya-kanyang issue. At pagkatapos po nito ay i-issue po namin sa this week ang ating pong show cause orders para naman po doon sa mga kandidato na nakatanggap mula dito sa 27 na mga kontratista noong 2022 national and local elections. And therefore, Sir Oli, pagkasagot po nila dito sa kanilang mga issue na ito ay kaagad po itong didesisyonan ng aming pong Political Finance and Affairs Department. Madali na ba itong matunton? Ika nga, ito yung mga katanungan na answerable by yes or no at maaaring makapag-desisyon dito agad ang Comelec? Yes po, Sir Oli, sapagkat yung po ang kadahilanan kung bakit nagkaroon ng confirmation ang DPWH muna doon sa 27 na sila talaga ay mga government contractors and at the same time ay maaaring nagbigay ng kontribusyon o donasyon sa mga ilang kandidato. Yun po ang dahilan kung bakit yun munang inuuna natin bago ang pagpapahingi ng kasagutan mula naman sa kontratista mismo at sa mga kandidatong kanila pong nabigyan. Kaya talagang DPWH muna yung approach natin para po kung sakali hindi po nila i-deny na sila ay hindi nangungontrata sa pamahalaan. At yun po ang kadahilanan kung bakit din nakita po namin sa SOSE nila, ang nakalagay mismo na nagbigay ng donasyon o contribution ay korporasyon at hindi naman yung individual na tao. Korporasyon po yung nakalagay na pangalan and yun po ang pinagbabawal ng ating Omnibus Election Code. Okay, bago ko pumunta dyan, posible kaya na sa usapin ng flood control, may mga taong hindi magiging masaya o hindi magiging merry ang Christmas. Dito ko sa usapin ng SOSE, meron ding mga kandidato at mga kontraktor na hindi rin magiging maganda ang Christmas, Chairman? Sa atin po palagay, yes po, Sir Oli, sapagkat yung mismo kasi mga kontraktor na ito ay may mga kontrata sa pamahalaan at maliwanag na maliwanag. Doon po kasi sa mga SOSE, para lang po naunawaan ng mga kababayan natin, isa sa mga inilalakip ng mga kandidato ay yung isang dokumento na kung saan nagpapatunay na ang isang korporasyon ay nagbigay ng donasyon pirmado kung hindi man ng presidente, ng treasurer, o kaya naman kung sino mang opisyal ng korporasyon na inaamin na sila ay nagbigay at yung namang kandidato ay inaamin din na sila ay tumanggap ng mismong mga donasyon na iyan. So, maliwanag na maliwanag po yun. So, therefore, kung ikaw ay korporasyon, prohibited sa ating pong batas, and therefore, yung liability ay maliwanag at kita po doon. Okay, kaya ako tinanong kung magiging Merry Christmas, malamang sa pagsapit ng Pasko, sa halip na busy sa kanilang mga Christmas party, busy sila sa pagbibigay ng paliwanag sa Comelec. Ang importante Pwede po talaga yan dito, Sir Oli, opo, importante po yung mapanagot lang po sila. At siyempre nga, gusto natin ituwid na sa mga susunod na pagpa-file ng mga SOSE, ng mga kandidato, lagi na lang silang aware na bawal at prohibited po ito. Again, nung mga nakakaraan, Sir Oli, hindi kasi yan napapagtuunan ng pansin. Ito po yung kauna-unang pagkakataon na ito ay napagtuunan ng pansin dahil nasa mainit na issue ng flood control at issue ng korupsyon. Chairman, meron na rin po bang show cause order na pinadala kay Senador Rodante Marcoleta dahil sa usapin ng hindi akma yung kanyang SOSE sa kanyang SALN, and eventually meron palang mga donasyon na hindi niya dineklara kung sino at na yun anonymous ang kanyang nilagay sa kanyang SOSE. Tama ba yun, Chairman? Tama po, Sir Oli. Yun po naman na gusto rin natin, katulad din ng iba, na pagpaliwanagin dahil nga doon sa nakitang discrepancy. Madami po kasing nakapansin na yun daw po SOSE ay hindi tumutugma sa SALN. Ang SALN, halimbawa, 5 piso lamang ang nakalagay na asset.
pagkatapos po nagastos sa SOSE, halimbawa po ay 10 piso at yun po yung sinasabi na ginastos nung nakaraang halalan. Ang katanungan, kung wala pong nagbigay ng donasyon, walang nagbigay ng contribution, ay saan daw po nakuha yung pinanggastos sa kampanyahan. So gusto po natin maintindihan lang, maunawaan din at the same time, titingnan natin kung may liability ba doon sa mga ganyang klaseng pangyayari. Hindi ba talaga tinatanggap sa ilalim ng Omnibus Election Code ang anonymous contributor sa SOSE? Sa Section 99 po, doon sa mismong nasa baba ng konti ng Section 95, letter C ng Omnibus Election Code, napakaliwanag po kasi na kinakailangan ideklara lahat ng mga kandidato ang nagbigay ng mga donasyon, ng contribution, at the same time paano ginastos at sino ang pinaggastusan at minatira ba, nagbayad ba ng income tax. Yan po ay maliwanag na kinakailangan ilagay. Kasi po, Sir Oli, kung hindi po natin ito ilalagay, ang problem po yung mga ibang kandidato rin, ay sasabihin o kaya partido politikal na okay lang pala na hindi na ideklara dahil ayaw ng mismong kandidato o nung mismo nagbigay ng donasyon na ipalagay ang pangalan po nila. Mababaliwala po yung visa ng ating tinatawag na Statement of Contributions and Expenditures. Kahit halimbawa ako natatakbo sa isang eleksyon, magbibigay na wag mong lagay ang pangalan ko sa SOSE. Kasi kapag nilagay mo pangalan ko, di na lang kita bibigyan ng contribution. Kahit ganun, mapipilitan pa rin ako talagang pangalanan siya. I-declare siya. Magkakaproblema po kasi, opo, Sir Oli, di ba na wag ka na mag-donate? Ma-disqualify naman pala ako sa iyo. Ano? Magkakaproblema po kasi kapag yung nagbigay, pagkatapos hindi na-declare si Oli, kasi ang nagiging katanungan, saan kinuha yung ipinanggastos na yan. Samantalang ang deklarasyon, at lalong-lalo na kapag nagpa-advertise sa television, sa radyo, sa dyaryo, kahit nga po sa social media may pinagagastusan dyan, kahit yung content creator man lang ay gagastusan mo, siyempre po Sir Oli, saan kinuha yung pinanggastos na gano'n? Ang isang kandidato for senator halimbawa nakagastos ng 200 million. Saan mo kinuha yung 200 million? Kung ito ay sasabihin mong personal na pondo, saan mo naman kinuha yung personal? Ang deklarasyon mo sa SOSE ay ganito na lamang. So, yan po yun po ang kadahilanan kung bakit hanggat maaari talaga namang dapat sa batas ideklara sino ang nagbigay, sino ang nag-donate, sino ang nag-contribute. So, nakapagpadala ng show cause order ang COMELEC kay Senador Marcoleta. Nakasagot na rin po siya o hindi pa po? Wala pa po. At meron din po doong date na nakalagay kung saan kakailanganing maaari siya o abogado po niya ay humarap sa amin pong departamentong yan upang makapagpaliwanag, makasumite ng mga dokumento o kung ano man po yung explanation o affidavit na gusto pong maisumite sa atin. Okay. Huling tanong na lang, Chairman. Hindi kasi maiwasan na maaring hindi naman bendalo, no? Hindi bendalo, pero baka ikutan lang yung mga batas provision sa ating Omnibus Election Code. Naalala niyo nung minsan nagkausap tayo, sinabi niyo na mukhang meron talagang dapat gawing amendment o pagrebisa sa ating Omnibus Election Code, lalo na doon sa magkano gagastos ang dapat na maging gastos. Naalala niyo, Chairman, magkano ang dapat na gastos per voter? Kasi hindi na akma sa kasalukuyang panahon, di po ba? Pwede rin kayang maging subject ng pagrebisa itong mga usapin na ito, itong tukoy kung sino talaga yung pwede, kung halimbawa kontratista, hindi lang kumpanya, kasi malinaw naman may mga word sa ating saligang batas na sa ating Omnibus Election Code na pag sinuri mo, andun yung diwa ng batas na yon na para hindi ka magamit, tao ka man na kumpanya, huwag kang mag-contribute. But eventually, may mga pangyayari. Hindi naman kayo naging bahagi po kasi ng kaso ni Senador Escudero, kaya hindi ko po kayo gustong tanungin doon. Yun lamang pwedeng mga pag-usapang amendments sa Omnibus Election Code. Pwede rin sigurong gawing isama na ito para mas maging malinaw sa mga magiging kaso sa darating na mga panahon. You think, Chairman? Yes po, Sir Oli. Loopholes po ang tawag natin dyan. Ika nga mga butas ng ating batas na pwedeng ma-take advantage, lalo na kung may mga magagaling kang abogado na pwede pong mag-take advantage. Nako, Pilipino pa. Ng ating batas. Pilipino pa. Lagi magagaling na abogado. Kasi po, Sir Oli, talaga naman po aaminin natin, 1985 yung batas. Okay. 1985 ngayon po ay 2025 na. Therefore po, yung batas noon at saka yung mga sitwasyon, mga panahon noon ay maaaring nag-iba na sa mga sitwasyon sa kasalukuyan. And therefore, maaari yung batas noon ay hindi na po ganun kalawak ang coverage kapag ngayong after several decades. Agree po ako. Number one, may dapat nang baguhin sa batas. Number two, ito po yung pagbubukas isip din sa amin po sa COMELEC na baka sa susunod yung pong guidelines namin, may kapangyarihan naman kami
maggagawa ng tinatawag na implementing rules and regulation, ay dapat nang maliwanag yung tungkol sa issue talaga ng paano kung in personal capacity o paano kung mismong ikaw ay nagre-representa rin ng korporasyon, paano hahatiin yung distinction na yan. Yan ay dapat maliwanag po kung hindi man ang batas sa implementing rules and regulation o kung hindi man sa isang magiging desisyon ng Korte Suprema na maaaring umabot ito later on sa Korte Suprema. Ayaw nating mapawalang bisa yung diwa ng batas ng Omnibus Election Code dahil baka dumating ang pagkakataon yung mga kumpanya hindi na malalabas sa contributor kundi mga official nila dahil na nga rin sa mga gantong klase ng, sabi nyo nga, Chairman, mga loopholes, ano? Yes po, Sir Oli, at ako po ay fully nag-agree po sa bagay. Huwag po kayong mag-alala, Sir Oli. May mga susunod naman pang mga kaso na nakapending sa COMELEC at hopefully ang inyong lingkod makakapag-participate na doon sa mga kaso na yan para po kahit paano rin makapagbigay din tayo ng sarili nating posisyon, opinion tungkol sa mga issue na maaaring ma-take advantage ng iilan. Maraming salamat, Chairman. Sa ulitin po at antabayanan po natin yan. Good morning po muli sa inyo. Maraming salamat po, Sir Oli. Magandang umaga po. Salamat po. Chairman po ng Commission on Elections, Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.